po ito. Si Brother Joel po, ano ba naman po lang sa ano, Gela? Okay, Gela. Si Brother Joel Gela po ay from Bethel Church. Isa po sa mga kabataan sa Bethel Church. Nakapunta na po kayo sa Bethel Church. Siyempre naman po yung nag-prayer marathon din po, no? So, ito po ay si Joel ay nakasama namin sa pagbahay-bahay sa ES2. Nag-proceed kami. At si Joel po ay nagpapagamit sa Panginoon. So, ang gagalingan po niya sa pagsasalita, hindi sa sarili niya, kundi lamang kay galing sa Panginoon. Bilang mga kabataan, tayo po ay tinatawag para po mag-ito sa Kanya at magpagamit. So, ito po si Joel, hindi siya pastor, hindi pastor ang kinukuha niya, kundi ang kinukuha niya ay business. Pero pag naman lang sa business po siya feel nagagamit po siya ng Panginoon at nagpapagamit po siya. So, ating po welcome si Joel sa kanyang maikling mensahe para sa mga kabataan. Bago po ang lahat, tayo po ay lahat ay yumuko para sa panalangin. Panginoon po namin Diyos, gusto po pangalaman na ngayong hapon ang araw ng Sabat ay makasama po namin sa iyo. Panginoon, na wayang banal ng Espiritu ay manahan sa bawat isa amin na ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng aking maikling mensahe para ngayong hapon is entitled The Lost Church. The Lost Church. Pag natin The Lost Church, parang in Jurassic Park, no, the lost world, na walang mundo, parang pag may mga parang hindi mo pa nakita, parang makikita rin when we say lost, sinumpa, lost daw, wala. Yun yung mga bagay na naiisip natin kapag when we say the word lost. Pero po ngayong hapon, atin po pagbubulay-bulayan, at atin po isipin na mabuti kung ano ba yung lost na ating tutukuyin ngayong hapon. Ang ating pong verse natin pag-aaralan ay sa Lucas, kung kayo po may mga Biblia, ako po'y naniniwala na bilang mga adventista, tulad na lumalaban sa gera ay laging may baril, na kung saan bilang mga sundalo ng Panginoon, meron po tayong Biblia. Sa Lucas 15, talagang 11 hanggang 19. Ito po ang ating pag-aaralan. At batid ko po na lahat po sa inyo, palakpak na po ang kwentong The Prodigal Son. Alam na po natin yung kwentong iyon, na kung ating po iisipin mabuti, kung ating i-compare sa ating realidad sa buhay ngayon, na yung The Prodigal Son, kung ating iisipin, ay maaaring sabihin binata pa yung The Prodigal Son o yung anak ng dalawang nandito. Wala naman sinabi dito may asawa siya. Maaaring naman sinabi matandang binata siya. Pero ating po maiisipin dito na isang binata po, isang kabataan, yung sinasabi po dito sa Lucas 15, 11 hanggang 19. Alam naman po natin na kwento na kung saan nagkasala po yung anak na napahumaling po sa mga bagay na makamundo, na-entertain po siya sa mga bagay na kung saan akala niya ay tama at dumating sa pagkakataon na siya ay nagsisi. Ang ating pong punto ay umiikot una-una sa negative na tatlong bagay. Unang bagay po na ating pag-uusapan ay first, sin finds us. Ang kasalanan, lagi tayong hinahanap. Batid ko po na bawat iglesia, alam ko po, lagi ko naisip pag-CA. Pag-CA, paglabas. Saan ba makikita yung CA church? Dati hindi ko po alam. Basta doon, maraming tao. Basta maraming tao, marami doon tao naglalakad, maraming nagtatrabaho. Yun ang aking connotation noon. Na kung saan ating iisipin mabuti, kahit ang Satanas ay naghahanap, kahit na nandito tayo sa loob ng iglesia, ang kasalanan ay hinahanap-hanap tayo. Halimbawa si Brother Jason, hindi naman maaaring yung ang Panginoon ay siya pumahanap sa iyo. Andiyan din yung kasalanan ng Satanas na lagi kang hinahanap. Brother Jason, lagi ka ba hinahanap ni Satanas? Alam mo, bawat isa po sa atin, lagi tayo hinahanap ni Satanas sa araw-araw sa pag-iisip po natin sa umaga hanggang sa pagtulog po tayo. Kahit nalalaginip tayo, hinahanap tayo sa Satanas. Minsan napapag-isipan po natin siya. Ganoon po ang kasalanan na kung saan ay humiwalay po sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin sa 15 verse 12 ng Lucas,
And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of good that falls to me. So he decided to them his livelihood. Ang bawat kabataan, hinahanap yung kaligayahan. Ang bawat kabataan, madalas, hindi mo maitatatuan ng kabataan, hinahanap rin yung kayamanan. Na kung saan, kahit kabataan ka rin ba, Brother Enrico, nag-aaral ng PUP, nag-aaral ka ng engineering. Siyempre gusto mong kumita, di ba? Madalas mga tao ay nagtatrabaho para kumita. Para mga kapatid. Pero dito, ipinapakita mo dito na sa halip na yung kayamanan maging pagpapala sa kanya, yung kayamanan nagdala sa kanya sa ikababagsak niya. Ganun ang kasalanan. The great controversy battle against us, battle between Satan and God. Kung saan, kung paano mo bawat isa sa atin, kung hinahanap natin yung Diyos, halimbawa nakaharap ako sa Diyos, hinahanap ko siya, andyan sa likod, hinahabol niya rin ako. Parang sa atleta, naghahabulan yung bawat isa sa atin. Diba, parang ganon. Halimbawa na lamang, di ba? Kung the moment na tumalikod tayo, andyan sa tanas, nakaharap sa kakagay sa atin. Tumatawa-tawa. Di ba yung isa palabas yung ganyan yung tawa-tawa, di ba? The moment na tayo tumalikod sa Panginoon, andyan sa tanas, nakahanda sa ating nakatingin. First point, sin finds us. Hinahanap-hanap po tayo ng kasalanan. Tulad sa kwentong ito, isang bagay po, na hindi po ito the matter na kung saan tayo po, yung tukso lang yan, hindi natin may tukso kasi. Ano yung tukso? Panginoon, sorry, yung tukso, hindi ko kasalanan. Pero hindi po yun yung punto o yung dapat natin isipin. Andyan yung kasalanan. You must be thankful, according to James, Apostle James. Sabi ko pagpapala pa yung tukso. Pero paano siya naging pagpapala? The moment na tinanggihan mo yung tuksong yon. Halimbawa sa mga babae nililigawan. Halimbawa na Sister Grace. Halimbawa may gusto sa'yo, may ibang nagkakagusto sa'yo lalaki ba yung si Brother Dave ba? Halimbawa may humahabol sa'yo lalaki iba. Halimbawa si Jason. Halimbawa gusto mo si Grace, may siyempre ka palang pagtingin. Halimbawa na lamang yun, may hindi ka pagtingin kay Grace. Pero wag gusto ni Grace si Dave. Si Dave. Parang ganito po ang ating ilustrasyon. Kahit gusto ko ni Brother Jason si Grace, walang magagawa si Jason, decision si Dave. The moment na kung tayo hinahabol ng kasalanan, kung hindi naman natin gusto yung kasalanan, gusto natin yung Panginoon, walang kwenta yung kasalanan. Walang ibig sabihin yung effort yung Satanas. Wala. Worthless. Walang silbi yung kasalanan na binibigay sa atin ni Satanas. First point, sin finds us. Pangalawa, ating kong basahin sa Lucas 15, papatuloy po natin sa 14. But when he had spent all, there arose a fever famine in that land, and he began to be in want. Verse 15, then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the fat that the swine ate, and no one gave him anything. Pangalawang point, sin blinds us. Ang kasalanan, binubulag tayo. Pag tayo bulag ka, alam mo ba yung mga iyong nakahawakan, kung ano ba yung mga nakakapa, kung ano ba yung iyong nilalakaran. Mamarahin hindi natin alam, pero patuloy ka lang sa paglalakad. Nagtitiwala ka lang din doon. Basta nagtitiwala ka lang kung ano pa ginaganon mo. Ngunit hindi mo alam kung tunay kung ano ba talaga yung iyong nilalakaran. Tulad ng isang bulag. Halimbawa, sabi ng bulag, gusto ko kainin yun. Masarap eh. Pero hindi mo alam, baboy pala yun kasi hindi mo nakikita. Pero marahil alam naman natin yung lasa nun. Pero ating pupunto na sin blinds us. Binubulag ko tayo. Ako po ay 5th generation Adventist sa aking father side ko po.
Pero hindi ko po pinagmamalaki na ako rin ay namumaling sa kasalanan. Kinahiya ko yun, pero kinahiya ko talaga yun. The moment na naglasing ako, kinahiya ko yun. The moment na ako'y nahumaling sa mga video scandal, kinahiya ko yun. At the moment na ako'y nandoon sa mga musika na hindi dapat para sa isang Kristiyano. And the moment na ako'y nahumaling sa mga bagay na hindi dapat para sa Kristiyano. Mga kapatid ko, na mga kabataan na nandito, alam ko po lahat kayo may Facebook. Lahat kayo ay may cellphone. Sa mga matatanda, ano kaya kanta ang nakalagay sa ating cellphone? Ito ba yung kanta I Live My Life or yung mga love song? Ito ba yung mga love song na porke, ni ng banda? Diba? Ano ba yung mga kanta na nakalagay sa cellphone ng isang kabataan? Ito ba yung mga religious song? O ito yung mga secular na bagay? O mga mundo? Laman ng Facebook, nakakalungkot mga kapatid. Ako rin ay may Facebook friend, pero hindi na kita, pero kung gusto nyo natin ako, pero pakilala lang kayo. Ano ba sa Facebook, nakakalungkot isipin makita na mismo mga Adventist nakikita kung ano-ano mga pinapost doon. Minsan yung mga kanta, may mga malampuray, mga kantang pinapost doon. And minsan, sa halip na Bible verse yung nilalagay, ano nilalagay? Bako. Ano ba kayo nilalagay? Yung mga quotes na kung saan. Kung iisipin natin, akala natin tama sa ating philosophy in reality. Pero kung i-compare natin sa ating spiritual or religious side, nagko-contradict pala siya. Sin, guys, binubulag po tayo. Dahil ano bang maraming dahilan? Tulad sa kwento ng prodigal son, akala niya yung kayamanan yung magpapaligaya sa kanya. Nabulag po siya ng mga kayamanan iyon. Siya ay nabulag. Bilang isang kabataan, minsan nabubulag po tayo sa mga panandali ang kaligayahan dito sa mundo ito. Tayo ay nabubulag. Mga kapatid ko ng bagay, sin finds us. Pangalawa, sin blinds us. The last one, ayaw ko masakit ilagay na sin grinds us, di ba? Magabag sin grinds us. And mga kapatid ko sa Bethel, ano ba yung dapat ilagay? Sa halip na grind, sin burns us. Ang kasalanan, sinusunog tayo. Ang kasalanan, pinapatay tayo. Kaya kapag di nagkakasala minsan na yun, nasabi ko lang sa isang yun, sabi ko, kapatid, papasok ka na ng Sabado. Sabi ko, sabi ko lang sa kanya, ikaw mamatay mo yan. Ikaw mamatay mo yan. Sabi niya, sorry kapatid, nanood ako ng PBA araw ng Sabat na pala. Ikakasunog mo yan sa impyerno. Ganoon ang power ng kasalanan. Na kung saan akala natin, masaya. Akala natin heaven. At sabi niya, pag nasa bar, heaven ka daw. Ganon. Pero heaven, hell pala. Ang kasalanan, tunay na sinusunog tayo. Kahit napakaliit na kasalanan, tayo ay sinusunog. Kahit ikaw ay mismo yung sabat na yan, hindi mo alam sabat na pala, kasalanan na pala, pero ginawa mo pa rin. Lagi mo nang sabihin kapag nagkasala kapatid mo, ikaw mamatay mo yan. Dahil ito sabi yan, di ba for the way of sin is death? Di ba bawat isang sin? Kasalanan. Kapag nagkasala po kayo, sabihin sa sarili nyo, ikaw mamatay mo yan. Para akong nag-suicide kapag ikaw ay nagkasala. Mga kapatid, first, sin finds us. Sin blinds us. The last one, sin burns us. Pero po, isang punto lamang ang aking ipaparating sa inyo para po masunog ang lahat ng yan at para mawala. Pagpapatuloy po natin sa Lucas 15 talagang 19. And I am no longer working to behold your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called to be your son. Ayan po mga bagay na iyan. Ito po ay maging lesson po sa atin.
We must depend on God. We must depend on Jesus Christ. Sabi doon, the moment na hindi natin alam na may pagkakasala tayo, wala sa Kristo sa buhay natin. Pero itong mga kasalanan na ito, alam ko bawat isa sa atin may kasalanan. Marahil mas maliit pa sa kasalanan ginawa ko, o mas malaki pa sa kasalanan ginawa ko. Pero yung mga kasalanan iyan, kahit gano'ng marami pa ang kasalanan na ating ginawa, the moment that we depend ourselves to God, God is worthy. Ang Panginoon ay mabuti para sa atin. Ang Panginoon ay mabuti para tayo iligtas sa pagkakasala. Pag hindi natin alam na may pagkakasala tayo, di ba kapag may damit tayo marumi, halimbawa ito, barong ito, napakapuno ng grasa, puno ng napakarumi ng damit. Halimbawa, natalsikan ng grasa, natalsikan ng halimbawa natin mga dumi ng hayop, halimbawa ganito. It represents yung kasalanan ko. And kapag hindi marumi yung damit kong ito, hindi natin iisipin na maglaba. And the moment na hindi natin alam na may pagkakasala tayo, ito po'y pag-iisip natin na hindi natin kailangan si Kristo. So, kailangan po natin isipin, kailangan po natin malaman kung ano po yung kailangan linisin ng ating Panginoon para sa atin. Yung Panginoon yung power na napakalakas. Kung superhero siya pa, pinakamalakas na superhero sa buhay natin. We must only depend on God. Ang Panginoon, andyan yung kamay niya sa atin. Pero it's up to us kung ating hahawakan rin yung kamay niya para sa atin. Bilang mga kabataan, bilang mga magulang. Mas matagal, alam ko kung yung iba sa atin na nilito, matagal na po sa pananampalataya. Hindi ko po ito pinapokus lamang sa mga kabataan ng diri. Pati sa mga matatanda. Kahit alam ko po, wala po kayong trabaho din. Kaya po kayo, halimbawa yung balito walang trabaho, o dahil wala na kayong araw ng Sabat, hindi po kayo ligtas sa kasalanan. Hinahanap po kayo ng kasalanan. Tayo po ay binubulan ng kasalanan, at tayo ay susunugin ng kasalanan. Kailangan lamang natin ng tubig para mapatay ang apoy ng kasalanan. At ang tubig, ngayon ay si Kristo. Naway wag po tayong matulad sa mga kabataang nasa labas. Hindi rito. Pero hindi ko sinasabi na hindi siya mahal ng ating Panginoon. Nagpapakita lamang po ito na tayo pong lahat ay may tungkulin sa gawain po ng ating Panginoon. Yun lamang po ang aking mensahe. Hindi ko po malang mensahe ng ating Panginoon. God bless you all.